Ito na mga idol yung ating tomato. Meron pa tayong 4 na linya pa. Anim na linya pa. So, approximately siguro mga kaya naman siguro 10 bandil. Ang problema natin, 16 bandil ang kailangan nating i-produce. I-ready mamaya para sa ating delivery. Uh, Kaya siguro mga hanggang 12. Meron pa naman, mga ilang timba pa ito. So, pahipahinga lang tayo. Sobrang tampay naman ngayon ng hangin. Wala namang hangin halos. Napakahina ng hangin mga farmers. So, pahipahinga lang tayo. Ayan. Madami. So, ayop na tumaas ng konti. So, ngayon po ay nagre-reach po tayo ng 25 na po yung update natin. So, ang bigay po natin ito, farm gate, hindi 20. So, ganun po lagi. Pag naman po nag-20 tayo, mga 18, sagad na po sa 17 per kilo. Pero pagdating po nito sa market, mga almost 40 na po yan. Magpo 40 pesos na po yan. So, kaya magtataka po kayo, pagdating po sa palengke, napakamahal. Pero pagdating po dito sa amin sa farm gate, ay mura. So, siyempre, magre-retail. Pag po nag-retail po, ay hindi naman po halos nabibili lahat. Lalo po pag nasa mga tindahan na, bibili lang yung mga 5 kilo, 2 kilo. So, matagal po yun. So, kaya mas maganda po talaga yung green. Mag-green pa ang bago nyo harvestin yan. Yung may silay na po ang kanilang mga balat. Ayan, thank you po. Thank you for watching. At mamaya tayo pagkatapos nating mag-harvest, tayo ay i-spray uli. Basta kada tapos ng harvest, mag-i-spray po tayo. Gawa po ng mga manunurok. Pag liwanag po ng buwan yan, puputaktihin po ng putakti yan. Manunurok. Kaya kailangan po ay meron agad kayong follow up. Kasi nagalaw po yan ngayong maghapon nagalaw namin ni Uncle. So, sigurado po yan. Puputaktihin po yan mamaya. Tutusukin po yan. Kaya meron pong kamatis sa may pula-pula. Itusok-tusok. Pero ayos naman po yan. Wala namang problema. So, pag sobrang ganda ho ng kamatis, ay hindi rin ho maganda. Sobrang ganda ng kamatis, hindi maganda. Ang ano po kasi niyan, pag sobrang ganda ho ng kamatis, nakikita nyo, walang katama-tama. Ligo po yan sa lason. Yan po ang tatandaan natin. So, hindi ho porke maganda ho ang halaman, kagaya po ng repolyo, walang mga butas. Ay, dito ako sa walang butas. Delikado po yan. Talaga pong ligo yan. Meron pong mga repolyo, nakawala ka butas-butas siya, di siya. Yan po'y ligo sa gamot. Pasensya na po. Yan po ang totoo. Ano po? Pasensya na po sa mga ano. Pero yan po ang totoo. Meron naman pong organic. Pag ang organic naman po, ang texture pa naman po ng mga ano niyan ay talaga pong maberding green na green po talaga siya. Hindi po talaga siya ano. Makikita niyo po ang pagkakaiba niyan. Kitang-kita niyo po. Tapos pag kinain niyo po, medyo mapait. Ganun po ang gulay. So ito pong atin, mga lights lang po ang ginagamit natin dito ng mga pang-spray. Hindi po tayo gumagamit ng yung mahal po at saka yung mura. Halos isa po ang tama nun. So kaya doon na po ako sa mga lights. Basta po maintain lang po tayo nung kung gaano kadami ng inyong ini-spray. Pag po napadami, masama. Pag po napaunti, masama. Kailangan pong sakto lang. So ang mostly ang gamit po namin dito is organic. Kagaya po sa talong, mag-organic na po kayo. Huwag na po masyadong bumili ng napakamamahal. Doon na napapapunta ang ating kinikita halos. So ako po dito, halos isang drum na yung aking nabiling gamot na pang-spray na mga napakamamahal. So napapansin ko, doon na napapapunta yung kinikita namin. At saka yung ibang mga budget, doon na po napapapunta. Kaya minsan, nakakatamad daw bumili kasi wala naman, ganun din po naman ang tama eh. Minsan nalalasan tayo ng mga ahente. Ito, gamitin mo, pero wala. The same po yung tama niya sa halaman. Ang matindi po yung tama sa tao at sa bulsa. Yun po mga ka-farmers. Yun na po ang totoo. Yan si Uncle. Baloktot na. Ano, masakit na Uncle ang likod? Ilan linya na.
Ayan, thank you, thank you. Tayo puputi na.